Hapon sa isang marangya pero simpleng sala. Makikita ang dalawang tao na nagtatalo. Ricardo, nasaan na yung pangako mong bayad? Lorna, hindi pa kita mababayaran sa utang ko sa'yo. Pero baka pwede ko nang kunin ang passport ko? Mahinahon pero matatag nagsasalita ang babae. Ricardo, alam mo namang ang passport mo ang collateral sa utang mo. Hindi ko pwedeng basta nalang ibalik sa'yo. Sana naiintindihan mo ako. Samantalang ang lalaki, iwas tingin. Kailangan ko kasi may bago akong kliyente. Hinahanapan ako ng passport para maklose na namin ang deal. Ilang beses ko na bang narinig yan? Ang dami mo ng pangako sa akin. Paulit-ulit na lang, Ricardo. Kasi naman, ang hirap mo kausap. Mas mahirap mangako tapos hindi tinutupad. May inis sa mukha ng babae. Ibigay mo na sa akin ang passport ko. Hindi, hanggat hindi mo binabayaran ang utang mo. Biglang tumaas ang boses ng lalaki. Ayaw mo ibigay? Lumapit siya sa babae. Galit na galit. Akin na yan. Ricardo, tumigil ka na. Ayokong... Hindi pa natatapos magsalita ang babae, ay inundayan na siya ng saksak ng lalaki. Sa takot ay napatakbo ito sa terrace ng bahay. Ngunit tinulak siya nito. Agad na bumaba ang lalaki para tingnan ang babae. Madilim sa labas. Makikitang nakahandusay ang babae, duguan, ngunit bahagyang gumagalaw. Nakatingin ang lalaki, hinihingal, nanginginig ang kamay. Nang mapansin niyang buhay pa ang babae, bumalik ang takot at galit sa kanyang mga mata. Sinaksak niya ito sa leeg. Mula sa isang usapan tungkol sa singilan, naging isang krimen na yumanig sa buong komunidad ng mga Pilipino sa Dubai. At kay Lorna Lim Varona, iyon na pala ang huling araw niya. Ang tinutukoy sa kwento ay si Lorna, isang simpleng Filipina. Matagumpay na negosyante at pilantropo sa Dubai. Bago siya naging matagumpay, bago siya nakilala sa Dubai, si Lorna Lim Varona ay isang anak, isang babaeng may pangarap, at isang OFW na handang magsimula muli sa banyagang lupa. Balikan natin ang panahon kung saan nagsimula si Lornang mangarap. Anak, sigurado ka na ba? Kailangan po, Nay. Gusto kong makatulong. Gusto kong may marating. Mag-ingat ka doon. Huwag mong kalilimutan kung sino ka. Hindi po, pangako. Nangingilid ang luhang sabi nito. Dekada 80, dumating si Lorna sa United Arab Emirates. Walang kasiguruhan, walang koneksyon, pangarap lang at lakas ng loob. Nagsimula siya sa maliliit na trabaho. Nag-ipon, nagtiis, at natutong lumaban sa hamon ng buhay sa abroad. Sa gitna ng init ng disyerto at pagod ng pang-araw-araw na trabaho, dekada 80, 19 na anyos si Lorna. Habang nagtatrabaho bilang receptionist sa Hyatt Regency, doon niya nakilala ang lalaking magiging sandalan niya sa buhay, si Pablo Varona. Nang araw na yon, si Lorna nakuniporme sa trabaho. Nag-inquire si Pablo. Miss, Pilipina ka rin? Opo, kayo rin po? Nahiyang sabi ni Lorna. Nakangiti naman si Pablo. Oo, ang hirap no? Malayo sa pamilya. Oo, pero kailangan. Nagkatinginan sila. Tahimik na koneksyon. Nagsimula sa simpleng kwentuhan, sa shared na pangungulila, sa parehong pangarap na balang araw, uuwiring matagumpay. Lorna, wala man akong maraming pera, pero pangako, hindi kita iiwan. Hindi ko kailangan ng mayaman. Kailangan ko yung totoo. Maaari mo ba akong pakasalan? Isang taon pagkatapos ng pag-iibigan ay ikinasal si Lorna at si Pablo. Simple lang ang kasal. Ilang kaibigan lang ang nandoon. Walang engranding handaan, walang mamahaling singsing, pero puno ng pangako at pangarap. Hindi nagtagal, dumating ang unang anak. Sunod ang pangalawa, hanggang maging 4.
Isang gabi sa isang maliit na kwarto, habang si Lorna hawak ang sanggol, si Pablo pagod galing trabaho. Pagod ka na sa pag-aalaga? Okay lang, basta kompleto tayo. Baka ikaw ang pagod sa pagtatrabaho. Hindi ako mapapagod sa pagtatrabaho basta para sa'yo at sa mga anak natin. Hindi sila perpektong pamilya. May kulang sa pera, may kulang sa oras, may kulang sa pahinga, pero sobra sa pagmamahal. Habang busy ang mag-asawa sa pagtatrabaho, hindi nila nakakalimutang turuan ang mga anak, mag-aral, sabay-sabay kumain, at magdasal. Mag-aral kayong mabuti, hindi para yumaman, kundi para maging mabuting tao. Para kay Lorna, ang tunay na tagumpay ay hindi lang negosyo, kundi ang pamilyang kanyang binuo at ang mga anak na kanyang pinalaki. Mula sa simpleng trabaho, naging negosyante si Lorna. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa sipag at tiyaga. Ang una niyang itinayo, isang maliit na panaderya sa Dubai. Ito'y tinawag niyang Capricorn Bakery. Araw-araw, madaling araw gumigising, gabi na kung umuwi. Minsan siyang panadero, kahera, at tagalinis. Pagod ka na naman. Baka naman inaabuso mo na ang sarili mo, ha? May mga anak tayong palalakihin. Hindi naman, ginagawa ko naman ito para sa mga anak natin. Saka, conscious naman ako sa mga nararamdaman ko. Lumaki ang bakery. Sumikat sa komunidad sa Dubai. Naging tambayan ng mga Pilipino. Pero dumating ang panahong kailangan niyang muling pumili. Iniisip kong ibenta ang bakery para may dagdag puhunan sa bagong negosyo na itatayo ko. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Basta hindi ka mawawala ng oras sa akin at sa mga anak mo. Siyempre, lagi kayong may oras sa akin at kayo ang priority ko. Ibinenta niya ang Capricorn Bakery, hindi bilang katapusan, kundi bilang simula. Sunod niyang itinayo ang Sea World Tourism, isang travel agency para sa mga OFW. Pang-uwi, pang-visa, pang-bagong simula. Sumunod niyang itinayo ay ang Capricorn Trading. Import, export, supplies. Mas malaki ang risk, mas malaki ang responsibilidad. Para sa mga nalilito sa papeles, ang Capricorn Documentation. Visa processing, legal documents, and work permits. At ang huli, isang manpower at services company. Trabaho para sa iba, pag-asa para sa maraming Pilipino. Mula sa harina hanggang sa kontrata, mula sa maliit na oven hanggang sa malalaking opisina, isa-isa pinaghirapan, isa-isa pinatayo mula sa wala. Hindi para yumaman lang, kundi para makapagtayo rin ng pangarap ang iba. Pero higit sa negosyo, mas nakilala si Lorna sa kanyang kabutihan. Sa tuwing may Pilipinong nangangailangan, andyan siya. Hindi bilang boss, hindi bilang negosyante, kundi bilang isang kabayan, isang kapatid na tutulong sa nangangailangan. Tulong pang ospital, tulong pang renta, tulong pang uwi ng Pilipinas, at tulong para makapagsimula muli. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang kanyang mga tinulungan. Para sa kanya, normal lang ang tumulong. Ngunit para sa daan-daang Pilipino sa Dubai, si Lorna Lim Barona ang naging huling pag-asa. Sa mga sandaling halos, sumuko na sila. Sa lahat ng taong nakapaligid kay Lorna, may isang lalaking matagal na niyang kakilala. Isang kababayan, isang kaibigan, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit 20 taon. Pangalan niya, Ricardo B. Chavez. Ate, Pilipina po kayo. Oo, bakit? Pasensya na po. Bago lang po ako dito. Hindi ko alam kung saan ang sakayan pa uwi. Halika, sabay na tayo. Nagsimula sa simpleng tulong ang pagkakaibigan hanggang sa maging malapit sa isa't isa, hanggang sa maging halos parang pamilya. Lorna, may problema ako. Ano yon? Nalugi yung maliit kong negosyo. May babayaran ako.
pwede bang mangutang muna? Magkano? 250,000. Malaki yan, Ricardo. Babawi ako. Pangako, ilang buwan lang. Pumayag si Lorna, hindi dahil may kontrata, hindi dahil may tubo, kundi dahil sa tiwala. Isang kondisyon lang. Ano yon? Iiwan mo sa akin ang passport mo hanggang mabayaran mo ang utang. Sige. Pasaporte. Isang maliit na dokumento naging dahilan ng hindi inaasahang trahedya. Para kay Lorna, isa lang siyang kaibigang nangangailangan. Hindi niya alam ang taong kanyang pinagkatiwalaan ang siya ring magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Isang malaking halaga na naging sanhi ng pagtitiwala. Sa huli, trahedya. August 26, 2012, sa loob ng bahay ni Lorna, ang kanyang anak nakaupo sa sofa. May telepono sa kamay. Si Pablo, asawa niya, nakatayo, umiikot sa sala. Dahil gabi na, wala pa rin si Lorna at hindi may iwasan na sila ay mag-alala. Dad, ang weird ni Mommy eh. Hindi siya ganito kadalas na hindi magparamdam. Alam ko. Kaya nga nag-aalala ko. Tignan nyo, wala siyang sagot sa lahat ng texts. Tawagan na natin ang pulis. Baka may nangyari. Lumabas ng bahay si Pablo para tawagan ng cellphone ni Lorna. Ngunit hindi ito sumasagot. Hindi ito nagre-ring. Ang hindi pagbabalik ni Lorna sa oras ay hindi katulad ng dati. Hindi niya ugaling hindi nagpapaalam, hindi niya ugaling hindi nagme-message. Isang bagay na alam ng pamilya. At ang mga oras na yon, hindi normal para sa kanila. Nagkakagulo na ang pamilya. Ang anak na babae tumatawag sa mga kaibigan ni Lorna. Si Pablo nakaupo, hawak ang ulo. Umiiyak ng tahimik. Sa bawat minuto na lumilipas, ang kaba ng pamilya ay lumalaki. Ang babaeng nagbibigay ng buhay at pag-asa sa marami. Ngayon, siya mismo biglang naglaho. Hindi nila alam na sa parehong oras, isang trahedya na pala ang nagaganap sa isa sa pinagkakatiwalaan nilang tao. Ricardo, ilang beses na tayong nag-usap tungkol sa bayad. Inaayos ko na nga eh. Umaasa ako sa salita mo. August 31, 2012, 5 araw matapos mawala si Lorna Lim Varona. Isang kotse ang natagpuan sa Sharjah Industrial Area. Isang Jaguar na iniwan sa malayong lugar, tahimik. Ngunit may dalang pinakamalungkot na katotohanan. Ayon sa mga pulis, si Lorna ay sinaksak ng maraming beses. Inilagay sa loob ng bag, iniwan sa trunk ng sariling sasakyan. Ang babaeng dati nagbibigay ng buhay, ngayon ay natagpuan sa tahimik na paraan ng kamatayan. Malungkot man, kailangang ipaalam sa pamilya ang kanilang natuklasan. Si Pablo umiiyak, hawak ang cellphone habang nakikipag-usap sa pulis. Katabi ang anak na babae. Ang mga kaibigan ni Lorna nakapaligid, umiiyak. Habang kinakausap ng pulis si Pablo, umiiyak siya. Nanginginig ang boses. Ang Filipino community sa Dubai ay nayanig. Si Lorna, isang negosyante, isang ina, isang kababayan. Nakilala sa kanyang kabutihan ay wala na. Ang mundo niya at ang mundo ng pamilya ay biglang nagbago sa isang umaga. Ang pagkawala ay pinagtakhan. Sino ang gumawa nito at bakit? Ng tanong ng lahat. Pagkaraan ng 5 araw, ang taong pinagkatiwalaan ni Lorna, ang lalaking may malaking utang sa kanya, ay naaresto. Matagal na silang magkakilala, at ang tiwalang ibinigay ay nauwi sa trahedya. Sa harap ng mga pulis,
Inamin ni Ricardo ang kanyang ginawa. Ang galit, ang utang, ang pinagsisisihang tiwala na kanyang inabuso. Hindi naglaon ay nasentensyahan si Ricardo P. Chavez ng 15 taon sa bilangguan para sa pagpatay. Ngunit hindi naglaon, ang sentensya ay pinalawig sa habang buhay na pagkakabilanggo. Si Lorna Lim Barona ay isang ina, isang negosyante at isang pilantropo. Nagbigay pag-asa sa daang-daang Pilipino sa Dubai. Ngunit ang kanyang buhay ay natapos. Ngunit ang alaala niya, kailanman ay hindi mawawala.